I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na meron po ulit tayong daily words of encouragement sa gabing ito. Tayo po muna ay manalangin. Kilang Diyos, salamat po Panginoon sa aming pag-aral ng iyong salita sa gabi ito. Pagpalain niyo po sa aming buhay na meron po kaming matutunan muli at naway maging encouragement, Panginoon, sa bawat isa ang inyong salita na aming pong pag-aaralan po sa gabing ito. Patawad din po, Ama, sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. In Jesus' name, Amen. Alright, so ang ating text verse po mga kapatid ay dito po sa Nahum chapter number 1 verse number 7. Ang sabi po ng Bible ay, "The Lord is a good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him." So napakagandang talata po na tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa atin, at yung buhay lamang po tayo ngayon ay testimony na the Lord is good. At marami pong nadisgrasya sa araw na ito, na hospital, pero tayo po sa biyaya ng Panginoon, iningatan po tayo. At tunay nga na the Lord is good. In a stronghold in the day of trouble, sabi ng Biblia, He knoweth them that trust in Him. Alam niya kung sino yung mga nagtitiwala sa Kanya. Ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon ay meron silang stronghold, mga kapatid. At sa ating pong topic ay ito pong word na stronghold in the day of trouble. Ano po? So, let's see word description po mga kapatid sa talatang ito ay dito po sa the Lord is good. Sabi niya, pag sinabi pong Lord dyan, capital letter lahat po, Lord, talking about Jehovah or the self-existing one. So, ang Diyos po dyan ay ang self-existing one. Wala po siya pasimula at wala rin pong katapusan, sapagkat ang Diyos ay ang pasimula, siya rin ang katapusan. And salamat sa Panginoon dahil kung siya ang ating Lord na nakakaalam ng ating pong future, pupuntahan, tapos tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, sigurado hindi po tayo maliligaw at tamang direksyon ang ating pong mapupuntahan, sapagkat siya po ang nakakaalam ng kinabukasan. And sabi po ng Bible, the Lord is good. Pag sinabi pong good ay gracious, ano po, or kind. Dalawa po yan, no? So gracious and kind. Tunay nga na ang Diyos ay marami po siyang biyaya at napakabait sa atin. Yung buhay po tayo, kabaitan po yan ng Diyos. Yung meron po tayong kalusugan, kabaitan po yan ng Panginoon. Wala tayo sa ospital, kabaitan po yan ng Diyos. So hindi ka na disgrasya sa araw na ito, the Lord is good to you. And yung kumpleto pang pamilya natin, the Lord is good to us. At nakakapag-isip pa po tayo ng maayos na kaisipan, the Lord is good to us. Yung meron kang magandang pakinig, the Lord is good to us. Meron tayong magandang eyesight na po, hindi pa napakalabo, nakakakita pa tayo, the Lord is good to us. May maganda pa tayong panlasa, nalalasaan pa natin ang ating mga kinakain, the Lord is good to us. Ano po? So tunay nga mga kapatid na ang Diyos ay napakabuti. The reason why we are still alive today is because God is so good, gracious, and kind to us.
So sinabi ko po dyan, using our life for God's glory is the best reciprocation of God's goodness to us. So kung mabuti po ang Panginoon sa atin, ano naman po ang ating ibabalik sa Kanya? At pinakamahalaga po, yung gamitin din po natin yung ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian is the best reciprocation. Sabi nga ni King David po, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So kung iisipin po natin ay napakaraming goodness ng Panginoon sa atin, kaya sabi ni Hari David ay, what shall I render unto the Lord? Ano naman ang pwede kong ibigay, i-render sa Kanya sa lahat ng benefits niya sa buhay ko? Yan, naiisip po ni David na kahit ibigay niya po lahat ng nasa Kanya, hindi magiging sapat na po sa lahat ng natamasa niya, na nakamtan niya, na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Yung kaligtasan na lang po ng ating buhay ay pagpapakita na po ng kabutihan ng Diyos sa atin, na nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit. So napakabuti ng Panginoon. Nararapat lang din po na meron tayong i-reciprocate, ibigay na sa Panginoon bilang sukli sa kabutihan niya po sa atin. Yan ay gamitin natin ang buhay natin. And if you don't, sabi ko dito, do anything to glorify God, then you don't recognize the goodness of God. So, syempre, pag wala po tayong ginagawa para iluwalhatian ng Panginoon, hindi mo rin masasabing ni-recognize mo ang goodness ng Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako na ang isang taong nagre-recognize sa goodness of God sa kanyang buhay, meron siyang ginagawa para sa Panginoon. If you don't do anything to glorify God, then you don't recognize the goodness of God. And sabi nga po dito sa Romans chapter 2 verse 4, or despises thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance, sabi po ng Bible. So yung goodness ng Panginoon ay naglilid po dapat yan sa pagpapalit ng kaisipan natin pabalik sa Panginoon. So kung bakit po tayo buhay pa ngayon, binubuhay ng Diyos, binibigyan po tayo ng pagkakataon para mag-repent at bumalik sa Panginoon, sapagkat siya'y napakabuti pa rin. Sabi nga ng mga tao, bakit ang sama-sama ng taong yun pero buhay pa? Diba? Alam niyo kung bakit? Sapagkat the goodness of God leadeth thee to repentance. Gusto pa ng Diyos na magbago ka ng kaisipan upang siya'y makilala mo bilang tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. So sabi ko po dito, God's goodness must lead us to repentance. And then God is too wise, sabi nga ng kanta, to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, trust His heart. Hindi po nagkakamali ang Panginoon, sapagkat napaka-wise niya po para magkamali. At napakabuti niya para maging unkind sa atin. So pag hindi po natin naunawaan, sabi dito, yung mga nangyayari sa atin, unfair, bakit ako pa? Ba't ako pang nagkasakit? Ba't ako pa na-hospital? Ba't ako pang na-opera? Ba't ako pa ang nagkaganito? Kung kailan naman ako nagtiwala at sumunod sa Diyos, nagkaganito ako. Mga kapatid, when you don't understand, trust His heart, because God is too wise to be mistaken. He is still good. At dito naman po sabi dito sa talatang binasa natin ay stronghold in the day of trouble. Sinabi pong stronghold, a fortified place, fortress, means of safety and protection. Yan po ang stronghold. Trouble po dyan ay adversity, affliction, distress, and tribulation. Kaya when trouble comes your way, stay in God's goodness and you will be safe and protected. So pag may trouble po, ay mag-stay po kayo sa God's goodness, sa stronghold ng Diyos, and you will be safe and protected. Sapagkat nandun po tayo sa stronghold, sa fortified place, sa fortress, means of safety,
Kahit may trouble po tayo, safe pa rin tayo. Oho, pag nasa Diyos tayo. Kahit may trouble po tayo, ay nasa 45 place po tayo. Opo. Kaya, protected pa rin po tayo mga kapatid. So, when adversity took place, stay in the stronghold of God. When adversity took place, stay on the fortress of God. Oho. So, when affliction, distress, and tribulation took place, mga kapatid, stay in the stronghold in God's place, mga kapatid. So sabi ko dyan, outside from God's stronghold is a dangerous place because the devil is out there to destroy you. Panghuli po, sa principles of the day, you can have peace even in the day of trouble if you are in God's stronghold. And then your life will remain in trouble if you don't go back to God's stronghold. So, pag wala po tayo sa God's stronghold, mga kapatid, mananatila ang buhay po natin sa trouble or sa mga nagto-trouble na po sa buhay natin. Kaya pag gusto natin ng peace, no, you can have peace even in the day of trouble if you are in God's stronghold, mga kapatid. Kaya bukas po, ay huwag po natin kalimutan pumunta sa church, sa God's stronghold, upang tayo po ay patuloy na lumago at sa pagkakilala sa Diyos. At naniniwala po ako, we are safe and secure when we are in God's stronghold to going to church tomorrow. See you po sa ating pong worship bukas. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.